Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1138 ng One Piece. Ano kaya ang mga mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa nabugbog na si Loki. Duguan nga ito pero nakakapagsalita pa din. Sabi nga ni Loki, nakamukhang kamukha daw ni Shamrock itong si Shanks. Akala daw ba nito na iisipin daw ni Loki na coincidence lang daw ang mga nangyayari. Nang masabi yun ni Loki, biglang napabalik ng tingin itong si Shamrock. Itong si Gunko naman ay sinabi na wag na nga daw mangialam si Loki at intindihin na lang daw nito ang sarili niya. Sabi naman ni Loki ay tama naman daw si Gunko, pero ang isang kilalang pirata at celestial dragon ay magkaibang bagay daw yon. Di daw nila masisisi si Loki na makurious dito kay Shamrock. Nakakapagtaka daw kasi talaga na magkamukha itong si Shanks at si Shamrock. Sabi naman ni Shamrock na yung tinutukoy daw na pirata nitong si Loki ay ang nakababatang kapatid niya na si Shanks na umalis nga daw sa kanila. Isang beses daw bumalik yon sa Marijoa pero di rin nagtagal, umalis daw ulit ito dahil mukhang napamahal na nga daw itong si Shanks sa mga taong nakatira doon sa ibaba nila. Sabi naman ni Loki na bumalik daw si Shanks kaya daw pala galit na galit siya sa magkapatid na to at mukhang mas lalo daw niyang kamumuhian itong si Shanks dahil kapatid daw pala noon si Shamrock. Ang lupit daw na pamilya. Etong mga siraulo daw na to, kapag nakawala daw siya doon, alam na daw nitong si Shamrock ang gagawin niya. Gagawin daw niya yung mission na ipaghihiganti daw niya yung mga kaibigan niya. At ito nga, nakahandusay nga ang mga kaibigan ni Loki na halimaw. Itong si Shamrock naman mukhang nainis. Sabi nga nito na nagbabanta daw ba si Loki. Sabi naman ni Gunko na wag na daw nilang pag-aksayahan ng oras itong si Loki. Sabi naman ni Shamrock na alam daw niya, hindi daw deserve ni Loki na labanan ni Shamrock. At ito nga, biglang binunot ni Shamrock yung espada niya at tinawag nga niya itong Cerberus. Lumabas nga dito ang halimaw na aso na may tatlong ulo. Doon mismo sa espada. Dito na natakot si Loki na ano daw ba yun? At ito nga, lumabas na yung sobrang laking halimaw at kitang-kita natin na Cerberus talaga. Mukhang itong espada ni Shamrock ay may devil fruit power katulad na lang ng kay Spandam. Pero mukhang nakakatakot to at malakas yung espada ni Shamrock. Gulat na gulat nga si Loki sa nakita niya na ano daw bang nilalang yun? Yung Cerberus na to, meron pang espada sa bibig nito. Sabi nga ni Shamrock na yan daw yung tinatawag niyang biting blade. Di na nga makagalaw si Loki dahil yung Cerberus mas malaki pa sa kanya. Nakakatakot nga to dahil parang yung collar nito ay umiikot pa na parang makina. Sabi naman ni Gunko na linisin na daw nila doon at umalis na sila. Si Shamrock naman tinuloy lang ang atake. Bigla nitong sinabing scramble at pagkatapos noon biglang humiwala yung tatlong ulo ng Cerberus at lumipad nga sa ere. Itong sila Shamrock nga ay paalis na sakay nung ginawang parang papel na ibon ni Gunko. Sabi pa ni Shamrock na malaya daw si Loki na huntingin siya. Kung gusto nito, haharapin daw niya itong si Loki kung makakaligtas daw ito sa atake nung Cerberus. At ito na nga, yung ulo ng Cerberus ay biglang lumiko habang nasa ere ito at nakatutok na doon kay Loki. Itong si Loki naman kinakabahan na kasi ang laki ng espada na nasa bibig nung halimaw na yon. Sabi nga nito na kapag daw tinamaan siya nun, yayariin daw niya lahat ng celestial dragon. At ayun, sa pool si Loki, tatlong espada ang tumusok sa kanya. Habang papalayo na nga sila Shamrock ay sabi nga nito, hindi na nga daw uubra ang pakikipag-usap. Umpisa na daw nila sa pagkuha daw sa mga batang giant at dakpin daw nila yon. Pero kailangan pa daw nila ng isa pang kasama. Sabi naman ni Gunko na o sige daw, sino daw ang tatawagan nila? Naku po, matindi yung plano nitong mga to. Target na yung mga batang giant at sino naman ang aayain ng mga to? Baka isa pang God's Knight. Lipat tayo, doon tayo sa castle. Kausap na nga dito nila Luffy yung mga gwardya at sabi nga nito na si Shanks daw yung nakaharap nila. Siyempre si Luffy nagagalit dahil bakit naman daw gagawin ni Shanks yun na aatake ito ng walang rason. Sabi nga nung isang giant na totoo daw yung sinasabi niya. Yun daw kasi yung nakita niya at ilang beses na daw niya kasing nakita si Shanks na bumibisita sa Elbap. Sabi naman ni Luffy na kilala daw niya si Shanks, napakaangas daw nun at mabait. Baka iba daw yun at kamukha lang. Sabi naman ng isang giant na nagulat nga daw sila na bakit nandun daw sa castle itong si Shanks. Sabi naman ni Zoro na di ba daw kakaalis lang nun sa Elbap. Nakakapagtaka daw na babalik pa yun para lang gumala-gala sa castle. Sabi naman ni Luffy na kung totoo daw yung sinasabi ng mga yon ay hindi daw magagawa ni Shanks yun. Napakakalmado nga daw nun ni Shanks at mabait. Hindi daw gagawa ng ganon si Shanks. Natawa naman si Nami na talaga daw na pinagtatanggol ni Luffy si Shanks. Sabi naman ni Luffy na syempre daw bakit si Nami daw ba pag may nagsabi ng di maganda dun sa nanay niya na si Telmir, di daw ba magre-reacto? Sabi naman ni Nami na Belmir daw, mali daw si Luffy. Lap trip. Sabi nga ng isang giant na edi kamukha lang daw yun ni Shanks o pwedeng kapatid daw ni Shanks. Sabi naman ni Luffy na kapatid daw ni Shanks. Kung totoo daw yun, malamang daw na mabait
din daw yun. Sa totoo lang daw, wala daw nakikwento nun si Shanks tungkol sa pamilya nito. Alam daw ni Luffy na itong si Shanks ay lumaki sa barko ng mga pirata. Simula pa nung bata to. Si Roger at Rayleigh lang daw ang alam niyang parang pamilya nito. At yung buong crew ng Roger Pirates except daw kay Baggy. Habang sinasabi nga ni Luffy yon, may tao ngang papunta dun sa castle. At mukhang ito na yung misteryosong tao na nag-aantay kay Luffy sa Elbap. Ito nga din yung nakainuman ni Crocus nun. Sino kaya to? Nakaka-excite. Lipat ulit tayo. Dito naman tayo sa grupo nila Frankie na nasa Adam Tree. Sabi nga nito na nakakamangha daw. Kahit saan nga daw siya tumingin, puno ng Adam ang nakikita niya. Kala nga daw niya napaka-rare nitong puno na to. Kasama nga niya si Ripley dito. Sabi nga nito na nagulat daw siya dahil rare daw pala yung Adam Tree sa ibang lugar. Nagbiro pa nga to na parang okay daw na magtinda ng mga kahoy galing sa Adam Tree. Bit-bit nga ni Ripley si Frankie at mukhang laruan lang kay Ripley to. Sabi nga ni Frankie na pinasama daw ba siya ni Saul para bantayan siya. Mukhang napaka-stricto daw nitong si Saul. Kala daw siguro puputol siya doon ng kahoy. Sabi naman ni Ripley na nakakatuwa daw si Frankie, ginagaya pa si Saul. Sabi nga ni Frankie na mukhang pinagbabawal din talaga sa Elbap yung pagkuha ng mga kahoy sa Adam Tree at nagpapatuloy na sila sa paglalakad. Sa di kalayuan may nakita si Frankie at mukhang mural nga daw yon. Sabi naman ni Ripley na ayun daw ba, graffiti daw yon na nagmula sa Aeon sa era. Mukhang may mga bata daw doon na nagdrawing sa puno at na-preserve na nga lang daw ito. Nito nga lang daw nakilala na yon na isang cultural heritage site. Salamat daw kasi sa historical value ng lugar. Sabi naman ni Frankie na talaga daw ba, parang nagtrip lang yung mga bata na magdrawing. Sabi naman ni Ripley, nasabi daw nung mga ninuno nila ay ang tanda daw nung drawing na yon ay nasa 800 to 900 years ago. At kung totoo daw yon ay ginawa yung drawing na yon nung panahon ng Void Century. Dito na nagulat si Frankie at nagmadali na nga ito na pumasok sa parang kuweba na yon. Kailangan daw nilang ipakita kay Robin yon, matutuwa daw yon. Nang makita ng buo ni Frankie yung drawing, nagtaka nga to dahil kakaiba daw. Hindi daw ba yon nakakapagtaka para sa lumang panahon ng Elbap nun? Dahil hindi lang daw mga giants yung nasa drawing. Sabi naman ni Ripley na ang alam lang daw nila ay dati daw nagkaroon ng sagupaan ang iba't ibang lahi sa mundo. Pero itong nakita daw nila na pagtutulungan medyo nakakapagtaka daw. Kaya naisip nga daw nitong si Ripley, pag nakikita niya yung mga drawing na yon ay parang isang pangarap daw ng bata. At malilipat ulit tayo dito sa Walrus School. Masaya ngang nag-aaral ang mga batang giant. Sila Robin nga ay patuloy ang paglilibot sa AW library ni Saul. At ito nga si Saul ay pinakita yung sinasabing Harley Text, isang napakalaking libro na sobrang luma. Sabi nga ni Chopper na napakaalikabok nga daw. Sabi naman ni Saul na itong lumang libro daw ay naglalaman ng napakaraming kaalaman patungkol sa mythology at kasaysayan ng Elbap. Kaso nga lang ang dami daw iba't ibang mga interpretasyon para doon. Kaya ang mga mandirigma daw ng Elbap ay may mga iba't ibang paniniwala para sa Sun God. Sabi naman ni Robin na pwede daw ba niyang basahin? Sabi naman ni Saul na oo naman daw. Yung nilalaman daw ng libro ay may 3 kwento. Sabi nga daw doon na yung pangatlong mangyayari sa mundo ay para sa pangkasalukuyang panahon. Ibig sabihin daw noon para itong prophecy. Tandaan daw ni Robin na yung tungkol daw dito kay Nika ay patagong lumaganap sa buong mundo. Pero sa napakadaming kumalat na kwento ay merong iisa na talagang tumatak dito. Na itong si Nika daw ay kapag nandyan, bigla daw may tumutunog na parang drum beat. At ayun nga, sinayaw ni Saul yung beat ng Sun God Nika. Sabi naman ni Robin na o sige daw, babasahin niya ng malakas. At ito na nga, ang mga nilalaman ng Harley Text at doon sa nakitang drawing ni Frankie. Para sa First World, ang daigdig daw ay nabalot ng walang hanggang apoy. At dahil doon ang mga puso ng mga tao ay nagkaroon ng kagustuhan. Dahil sa mga panalangin, ang Sun God ay lumitaw. Isang pag-asa para sa mga inalipin na nanggaling sa mga bituin. Ang mga Diyos daw ng kalupaan ay nagalit kasama ang ahas na apoy. Nagasik sila ng kaguluhan sa mundo. Nang ibabaw ang kadiliman at malawakang patayan. Pero hindi sila nagkita. Ang Second World, ang mga nakaligtas ay nanatili sa kawalan. Ang Diyos ng gubat ay ginamit ng kanilang mahika. At ang mga masasama ay nanatili habang ang init ng araw ay sumiklab ulit sa labanan. Naninanais ng mga naniniwala sa kalahati at buong buwan. Ang mga tumapo sa Sun God ay pinagmamalaki ang kanilang mga sarili na dahil dito ay nagalit ang Diyos ng dagat at hindi pa rin sila nagkita. At para sa Third World, ang kaguluhan ay nagpapatuloy at ang mundo ay nasa kawalan pa rin. Pero ang oras ay hindi pa rin ito nabubura ang memorya para sa inaantay na araw. Ang anino ay andyan pa rin bilang boses ng buwan na umaalingaw-ngaw sa nagdaang mga panahon. At sa muli, ang Sun God ay babangon, tatawa, sasayaw at gagabayan ng mundo para sa huli nitong
gawain, ang araw ay mabubuhay at ang bagong umaga ay matatanaw at panigurado na sa panahong ito makikita na sila. End of the chapter. Okay, isang malupit at napaka-informative na chapter ang nakita natin. Pinaramdam na nga ni Shamrock ang kanyang powers kay Loki na tinatawag na Cerberus at nakita din natin ang mga ilan sa impormasyon sa Void Century at ang dami nating nalaman. Abang na lang tayo sa next chapter dahil marami pa yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!